Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At ang kanyang ulo ay ipagdikit ulit sa kanyang katawan. Sabi ni General Bryan sa dalawang kasundaluhan. Nang marinig ito ng dalawa sa mga kasundaluhan, agad-agad sila tumugon at sinabi, "Masusunod General Bryan." At agad-agad nilang dinampot ang katawan at ulo ni General Miles. At si General Pat ay nagsalita at sinabi, "Sasama ako sa inyo, Haring Benj, Sect Master Dax, Sect Master Chester, at sa inyo General Kai at General Bryan. Maiwan ko na muna kayong lahat. Sasama ako na linisin at bihisan si General Miles." Sabi ni General Pat. At si General Pat ay tumingin sa dalawang kasundaluhan na may dala-dala ng katawan at ulo ni General Miles. At si General Pat ay muling nagsalita at sinabi, "Tayo na." At naglakad na si General Pat at ganun din ang dalawa sa mga kasundaluhan na may dala-dala sa katawan at ulo ni General Miles. At si Pinunong Benj ay muling nagsalita at sinabi, "Mag-antay tayo saglit sa pagbabalik nila General Pat. Sa oras na makabalik na sila atin ang ihahatid sa huling hantungan si General Miles." Sabi ni Pinunong Benj. At ang lahat ay sumang-ayon at sinabi, "Masusunod Haring Benj." At ang lahat ay tahimik na nag-aantay sa pagbabalik nila General Pat. Samantala, sila General Oliver, Lin at ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay mabilis na pinapatakbo ang kanilang mga kabayo. At sa ilang minuto na pagpapatakbo nila ng kabayo, malayo-layo na sila General Oliver, Lin at ang mga kasundaluhan ng lahing elf sa lugar ng sagradong harang. Kung saan lumabas si Lin mula sa loob ng sagradong lagusan. At maya-maya, si Lin ay hindi na nakatiis, at ito ay biglang nainip. Si Lin ay biglang sumenyas kay General Oliver at agad-agad na pinahinto ni Lin ang kanyang kabayo. Nang makita ni General Oliver ang pagsenyas sa kanya ni Lin at pagpapahinto ni Lin ng kanyang kabayo na gamit-gamit, si General Oliver ay agad-agad sumigaw at sinabi, "Magsitigil kayo." Sigaw ni General Oliver. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing elf, agad-agad silang tumigil. At si General Oliver ay tumingin kay Lin at sinabi, "Prinsesa Lin, may problema ba?" Sabi ni General Oliver. Nang marinig ito ni Lin, agad-agad itong bumaba sa kabayo na kanyang gamit. Agad-agad si Lin nagsalita at sinabi, "General Oliver, hindi na ako makapag-antay na makabalik at tumungo kung nasaan si Ama. Ako ay lilipad na lang upang mas mabilis ako na makarating kung nasaan si Ama." Sabi ni Lin kay General Oliver. Nang marinig ito ni General Oliver, ito ay nagsalita at sinabi, "Tama ka nga Prinsesa Lin. Kung ikaw ay lilipad mas mapapadali ang pagbabalik mo sa iyong ama at makakarating ka agad kung nasaan si Haring Ken. Kung ano ang iyong ninanais, ay maaari mong gawin Prinsesa Lin. Ngunit, ako ay hindi na din gagamit ng kabayo. Sasabay ako sa iyong lumipad, upang makabalik tayo ng mas mabilis at tumungo kung nasaan si Haring Ken. Dahil ngayon hindi na muna pwedeng mawala ka sa aking paningin. At para mas ligtas ka na makabalik kay Haring Ken at matiyak ko na ligtas ka Prinsesa Lin. Dahil ako ang malalagot kay Haring Ken kung malaman niya na ikaw ay aking pinabayaan sa oras na ito na nakita-nakita. Kaya kung maaari lang Prinsesa Lin, hayaan mo ako sumabay sa iyo na lumipad patungo kay Master Ken." Sabi ni General Oliver kay Lin. Nang marinig ito ni Lin, ito ay nagsalita at sinabi, "Nauunawaan ko General Oliver. Kung ganun tayong nang lumipad General Oliver.
Sabi ni Lin. Nang marinig ito ni General Oliver. Ito ay tumingin sa mga kasundaluhan ng lahing elf at sinabi. Makinig kayong lahat. Hindi na kami gagamit ni Prinsesa Lin ng kabayo patungo sa lahi ng mga mangkukulam na elf kung nasaan ngayon si Master Ken. Kami ay lilipad na lamang upang mas mabilis kami makarating roon. Ang ating mga kabayo ay inyong dalan. Sa imperyo ng ating lahing elf. Maliwanag ba? Sigaw ni General Oliver. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan. Sila ay tumugon at sinabi. Masusunod General Oliver, sabi ng mga kasundaluhan. At si General Oliver ay tumingin kay Lin at sinabi. Tayo na Prinsesa Lin. At si General Oliver ay dahan-dahan umaangat sa hangin. Nang marinig ito ni Lin at makita si General Oliver na umangat na sa hangin. Agad-agad na lumipad din si Lin. At si Lin ay nagsalita at sinabi. Bilisan na natin General Oliver. Nais ko nang makita ang aking ama upang ito ay aking makausap. Sabi ni Lin sa seryosong tono. At si Lin ay mabilis na lumipad papalayo sa lahat. At si General Oliver ay mabilis din lumipad sa likuran ni Lin. Ang mga kasundaluhan ay nakatingin sa kalangitan habang pinagmamasdan ang mga figure nila General Oliver at Lin na lumilipad. At ang isa ay nagsalita at sinabi. Ako nagagamit ng isang kabayo na gamit ni Prinsesa Lin na kanyang hiniram sa akin kanina. Ang kabayo naman na gamit ni General Oliver ay iwan na lang natin dito ng ayos. Babalikan na lang ito. Kailangan na natin din makarating sa imperyo ng ating lahi. Tayo na, sabi ng isa sa mga kasundaluhan. At agad-agad, itong sumakay sa kabayo. At mabilis nitong pinatakbo ang kanyang kabayong gamit. At ganun din ang ginawa ng lahat ng mga kasundaluhan. Samantala sila Lin at General Oliver ay lumilipad sa mabilis na pagkilos na akala mo isang malakas na hangin na dumadaan sa mga malalaking puno. Sa bawat madaanan nila Lin at General Oliver ang mga sanga at dahon ng mga puno ay nagsisigalaw dahil sa bilis ng paglipad nila General Oliver at Lin. Tuldok, samantala sa lungsod ng mga mangkukulam na elf. Sila Master Ken, Sophie at matandang Los ay gising na sa mga oras na ito. Si Master Ken ay nagsalita at sinabi. Magandang umaga Los at sa iyo Sophie. At si Sophie ay nagsalita at sinabi. Magandang umaga din sa iyo Master Ken at sa iyo Lola. Nang marinig ito nila matandang Los at Master Ken. Si matandang Los ay ngumiti at sinabi. Magandang umaga sa inyong dalawa. Aking apo at Master Ken. Sabi ni matandang Los nang nakangiti. Nang marinig ito nila Sophie at Master Ken. Si Sophie ay nagsalita at sinabi. Master Ken. Handa na ako magtungo sa iyong kaharian. Kung maaari lang tayo nang umalis upang roon na tayo kumain ng agahan. Namimiss ko na din kasi talaga ang mga pagkain na hinahanda ng iyong mga kasambahay na nasa iyong kaharian. At namimiss ko na din na makasabay kumain si Miss Yui. At para din may kasabay siyang kumain ng agahan mamaya. Kaya Lola at Master Ken, tumungo na tayo ngayon roon. Sabi ni Sophie, nang marinig ito ni Master Ken. Ito ay ngumiti at sinabi, kung handa ka na nga magtungo sa aking kaharian. Sige tayong nang aalis ngayon. Sabi ni Master Ken, nang marinig ito nila Sophie at matandang Los. Si Sophie ay sobrang saya at sinabi, Lola at Master Ken tayo na. Sabi ni Sophie, nang marinig ito ni matandang Los. Agad itong nagsalita at sinabi, saglit lang. Ako ay tutungo saglit sa silid pagawaan. Nais ko ipaalam sa mga aming kalahi na mga gumagawa ng mga elixir at gamot na ako ay mawawala saglit sa lungsod namin. At para masabihan ko na din sila na pagbutihan nila ang paggawa ng mga elixir. Antayin nyo na ako saglit. Sabi ni matandang Los, nang marinig ito ni Master Ken at Sophie. Si Master Ken ay nagsalita at sinabi, ganun ba, sige na magtungo ka na roon. Aantayin ka na lang namin ni Sophie sa labas ng lungsod. Sabi ni Master Ken. At si Sophie ay nagsalita at sinabi, Lola bilisan mo lang. Ayoko makaramdam ng gutom habang nalipad. Kaya kailangan mo bilisan upang makaalis na tayo. Sabi ni Sophie ng pabirong kay matandang Los. Nang marinig ito nila Master Ken at matandang Los. Ang dalawa ay nagkatinginan at ang dalawa ay napatawa. Ha ha ha. At si matandang Los ay nagsalita at sinabi, ikaw talagang bata ka. Sige na ako ay tutungo na sa silid pagawaan. Antayin nyo na ako sa labas ng lungsod. Sabi ni matandang Los, at ito ay agad na lumabas ng kanyang tahanan. At nagtungo sa silid pagawaan. At sila Master Ken at Sophie ay naiwan.
At si Master Ken ay nagsalita at sinabi, "Halika na Sophie, tayo nang magtungo sa labas ng lungsod. Doon na natin antayin ang iyong Lola Loss." Sabi ni Master Ken kay Sophie nang nakangiti. Nang marinig ito ni Sophie ito ay ngumiti at sinabi, "Sige Master Ken." At ang dalawa ay lumabas na din ng tahanan ni Matandang Loss at sila Master Ken, Sophie ay nagtungo na sa direksyon palabas ng lungsod. Maya-maya si Matandang Loss ay nakarating na sa silid pagawaan. Sa pagbukas niya ng pinto, ang mga mangkukulam na elf ay abala na agad sa paggawa ng mga elixir at mga gamot. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!